Ang sabi niya, the ICC is corrupt, politicized, and incompetent. Tatlo pala itong ICC. Papatunayan nila na incompetent sila, at the same time mapatunayan din na politicized yan. Kasi alam naman ng mga tao na nangyari yung paghuli kay PRRD dahil sa politika. And yet, okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. Ito, pagpatuloy natin, part 2 ito, considered part 2 ito ng naunang video natin na pinag-uusapan natin na kung saan mapapawalang sala si former President Rodrigo Duterte mga kababayan. At ito, papakita natin ulit itong parte na ito na kung saan ito kasi yung dapat part 2 or yung kasunod nung pinag-usapan natin. Kaya lang, tinapos ko lang yung unang video kasi medyo mahaba na. Okay? At ito, separate ito. Gagawin natin ito na second part para focus yung discussion natin dito. Okay? Ito, pakinggan muna natin itong parte. Maiksi lang ito mga kababayan, din pag-usapan natin. Okay? Kasi patungkol ito doon sa sinasabi na yung sinasabi nila yung ICC daw ay fair. Sinasabi nila na nag-import tayo ng hustisya kasi hindi magkakaroon ng hustisya dito sa Pilipinas kasi hindi fair. Kaya pinadala natin si former President Rodrigo Duterte sa ICC kasi para fair daw. Anyet, eto, tingnan natin. Ito, pakinggan natin ito ha, mga kababayan. Normal speed lang natin, maiksi lang naman ito. Okay. By the way, paki-like and share ng videos natin. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Ito. Kaya naniniwala ako sa position ng US Congress no less and verbalized by former US State Secretary Michael Pompeo. Ang sabi niya, the ICC is corrupt, politicized, and incompetent. Tatlo pala mga kababayan. Mali yung sinabi ko sa una. Corrupt, politicized, and incompetent. Tama pa rin pala. Weak yung sinasabi ko. Incompetent yung sinabi dito. Well, the same lang naman yan. Okay, patuloy natin. At kung titignan nyo naman na mabuti, sa lahat ng member states, 125, na signatories, no? Lahat ng nakasuhan niya ay galing sa maliliit na bansa. Yung mga malalakas na bansa, hindi nila magalaw-galaw. Matagal nang may ICC warrant of arrest Putin. Ngayon, March 25, inisyohan si Netanyahu. Yung war of aggression sa Afghanistan, sa Iraq, perpetrated by the British, the American, the French forces, wala naman kinasuhan ng mga developed European countries yan. So, nakikita natin kaya yung decision ng Burundi to withdraw from the ICC recently was because of that perceived bias against smaller and weaker countries. May bias. Lahat halos African countries ano ba nakasuhan at nakulong, no? Yung 14 na nakulong. So, yun ang mga problema. Pangatlo, no, na napansin ko. Sa Rome Statute, na-institutionalize yung tinatawag na complementary jurisdiction. So, ICC only has complementary jurisdiction. Ang ibig sabihin, kung ang judicial system ng local state is not functioning or refuses to investigate and prosecute the suspect, only then na pwede mong hihin mo ang ICC jurisdiction. Lahat naman po tayo siguro aaminin natin na we have a functioning judicial system. In fact, yung pumatay kay Kian Santos, convicted na, nakakulong na silang lahat. At titignan nyo ang listahan ng PNP
mahigit 200 ang kapulisan na tinanggal sa serbisyo dahil sa pag-aabuso. So, ang masasabi ko na last tungkol dito ay hindi masama na nalabanan mo ang legal grounds. Meron nga tayong batas, RA 9165. Ang presidente, kapag mag-take out siya, nakalagay sa oath of office, no? Nasa constitution dito. Pag nanumpa ang presidente, ang sinasabi, I do solemnly swear that I shall faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and protect its constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So, makikita nyo, execute the laws and do justice to every man. Now, ibalik ko ng konti. Sige ko, nag-execute ng batas. Kung meron man mali sa pag-execute, prosecute. Yung mga kapulisan, prosecute. Do justice to every man. Alam nyo, Okay, stop lang na muna natin dyan mga kababayan. I think dyan din yun na na-stop natin yung unang video natin, okay? So ito, anong implikasyon nito? Ito, pag-usapan na natin yung implikasyon nito mga kababayan. Dito sa sinasabi niya, ang ICC ay corrupt, politicized at incompetent. Di ba? Again, sinasabi ng mga cabinet secretary natin mga kababayan nung Remulla Brothers, walang hustisya daw or justice system is not working during the time of PRRD. And yet, ito ang dami ng napatunayan mga kababayan na kung saan mga kaso na yung mga pulis ay nakulong at na-dismiss. Yun nga, an example niya dito si Kian de los Santos. Meron pa akong example. Carl Arnaiz, minention ko rin sa unang video. Okay? So anong implikasyon nito mga kababayan? So akala siguro ng ICC. Akala din siguro ng nag-file ng kaso sa ICC. Of course, alam naman natin 'yan. Iwan ko lang bakit naniniwala. Hindi siguro nila kilala yung nag-file ng kaso mga kababayan. Tayo kilala natin kung sino at alam natin kung anong ginagawa niya. Di ba? Yung nag-file ng kaso, ito nakikita ko. Ang nag-file ng kaso, sa tingin ko, alam niya na yung ICC ay, number 1, corrupt. Pangalawa, politicized. At pangatlo, incompetent. Kaya doon siya nag-file ng kaso. Hindi yung pinapalabas nila na sa ICC lang makakuha ng hustisya, hindi yan yung nakikita ko. Ang nakikita ko yun nga, yung kabaliktaran. Yun nga, yung kabaliktaran. Yung nakikita ko. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Kasi, pwede nilang itamper yung mga ebidensya mga kababayan. Ibig sabihin, pwede silang gagawa ng fake evidences. Kasi number 1, walang jurisdiction yung ICC, hindi sila makapasok dito para makapag-imbestiga. So, hahanap sila ng tao na pwede nilang utusan na mag-submit ng ebidensya. At of course, alam natin kung sino yan. Kaya, most likely, yung nakuha nila ng mga ebidensya ay posible na fake yan. At anong ibig sabihin? So, during the trial mga kababayan, kung baka sakali na mapatunayan ng kampo ni PRRD mga kababayan na yung hawak na ebidensya ng ICC or ng prosecution ay fake, anong mangyayari? Lalabas dito mga kababayan na ang ICC or mapapatunayan dito na ang ICC ay incompetent.
Again ha, dahil dito, dahil sa kaso ni PRRD mga kababayan, may papakita dito na incompetent sila. Bakit? Kasi, again, kung mapapatunayan na fake yung mga evidences or gawa-gawa lang yung mga storya at ebidensya mga kababayan. Kasi nagpresenta na naman tayo ng ebidensya sa unang video natin. Most likely, pwedeng gagamitin nyo nila para magkaroon ng reasonable doubt. And yet, kung mayroon talagang ebidensya, and yet may puprove yan na fake, ayan, mahihiya or mapahiya dito yung ICC mga kababayan na kung saan naloko sila ng isang Pilipino. Yan yung lalabas at yan yung magiging dignidad ng ICC sa buong mundo. And yet, kilala na ang ICC ngayon mga kababayan na isang incompetent kasi nga sinasabi dito ni attorney na ang ICC, ang hinahabol lang nito, ang kayang habulin lang nito ay yung mga maliliit at mga maliliit at weak na bansa mga kababayan. Okay? So yun na yung una. Again, kung mapatunayan na fake yung evidences na hawak ng prosecution and yet itong ICC naglabas ng warrant of arrest at mapawalang sala si PRRD, naku, mapahiya itong ICC. Mapatunayan nila na incompetent sila at the same time mapatunayan din na politicized yan. Kasi alam naman ng mga tao na nangyari yung paghuli kay PRRD dahil sa politika. And yet, itong ICC nagamit ng dahil sa politika. Okay? O ito, pangalawa, ano implikasyon din? Halimbawa, kung talagang i-convict nila si PRRD mga kababayan, kung talagang i-convict nila, sabihin natin meron talagang ebidensya. Sabihin natin strong talaga yung evidence. I-convict nila si PRRD. Si PRRD isang tao lang. And yet, alam ng mga Pilipino, alam ng buong mundo kung anong ginawa ni PRRD. Diba? Sa Pilipinas. Anong mensahe nito? Hindi ito, kung i-convict nila, magkakaroon ito ng hindi magandang mensahe sa buong mundo, mga kababayan. Bakit? Kasi, iisipin ng ibang bansa na kung sakaling lalabanan mo ang krimen, lalo na ang illegal na droga at magkakaroon talaga ng maraming patay dahil sa paglaban mo sa krimen, matatakot na yung ibang bansa or leader ng ibang bansa kasi nasampulan si PRRD na ikinonvict ng dahil sa paglaban sa krimen mga kababayan. At the same time, nang dahil dyan, hindi pa rin maipaprove ng ICC na fair sila and just sila mga kababayan. Kasi nga, bakit mo i-convict yung tao kung saan, or isang leader na kung saan nilalabanan yung kriminalidad ng kanilang bansa? Bakit mo gagawin yan? Di ba? Bakit mo gagawin yan sa isang leader ng isang bansa? Okay? So, ano nangyayari ngayon? Ito, babalik at babalik talaga doon sa sinabi nito ni attorney na kung saan ang ICC ay incompetent, corrupt, at politicized. Babalik talaga niya. Again, ito. If ever makonvict si PRRD, yung mga taong nakikita kung gaano ka-effective yung pamamahala ni PRRD, most likely hindi pa rin maniniwala. Kasi nakikita ng mga Pilipino kung ano ang totoong nangyari. Okay? So kahit anong pilit nila dyan, kahit gumawa pa sila ng libro at ilagay nila yan sa kasaysayan,
hanggat nabubuhay yung mga taong sumusuporta at naniniwala sa ginawa ni PRRD, mga kababayan, magiging questionably yang mga pahayag nila sa kung ano mang gagawin nila dyan. Kasi mayroong taong magsasabi kung ano ang tunay na nangyayari na kung saan magkakaroon ng confusion sa mga susunod na mga henerasyon. Diba? Oh. Nung time, sabihin natin nung time ni Marcos Sr., wala pang social media, most likely yung mga taong inaasahan yung mainstream media lang. Kaya pwede nilang maniobrahin yung mainstream media. Ngayon hindi na mangyayari yan, mga kababayan. Kasi lahat tayo nagiging vlogger na. Ang daming tao sa iba't ibang parte ng bansa, lalo na sa buong mundo, of course. Alam kung anong nangyayari. Saksi sa kung anong nangyayari. Before naging presidente si PRRD at sa time na naging presidente siya. Nakikita ng mga tao before 2016 na kung saan ang daming kriminalidad. Kahit lokohin tayo ng administrasyon ngayon, mga kababayan, na kung saan bumaba daw yung crime rate. Kahit sabihin natin bumaba yung crime rate, yet punta tayo doon sa quality ba tawag nun? Or yung sabihin natin yung gravity ba? Iba yung gravity. Graveness pala. Sino yung mga nabibiktima before 2016, mga kababayan, na kung saan may sinaksak, may ginagahasa, may hino-hostage, may mga pinapatay, sinong mga biktima nung time na yun? Even until now, ngayon, mga kababayan, sa time ni Bongbong Marcos, bumabalik na yung mga krimen na yan. Sa time ni PRRD, mga kababayan, hindi yan lumalabas. Well, anyway, yan yung mga implikasyon natin, mga kababayan, dito sa sinasabi ni attorney. Okay, na kung saan, kahit anong gawin ng ICC, kung i-convict man nila yan, si PRRD, babalik at babalik din sa kanila yan. Sila pa rin yung masisira dyan. Kasi nga, lalabas na hindi fair and hindi sila just. Kasi nag-implementa lang ng batas si PRRD, mga kababayan. Ini-enforce lang niya yung mga kapulisan ng mga kapulisan sa Pilipinas. Aniya't pinaparusahan siya. At kung lalabas dyan na fake yung evidences, lalong-lalo na masisira ang ICC kasi nabudol sila ng mga Pilipino. Okay? So mag-comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano sa tingin nyo dito, and then paki-like and share na rin ang videos natin para makita din ng iba. Okay? So dito na lang po muna tayo. Ito yung part 2, yung sinasabi ko. Then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat. Salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.